Hallelujah. Isaiah chapter 66, verse 13. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. As a mother comforts. Mayroon pa po bang makakahigit sa kalinga at pag-aaruga sa comfort ng isang nanay sa kanyang anak? Sa palagay ko po ay wala na. And according to Princess Diana, a mother's arms are more comforting than anyone else. A mother's arms are more comforting than anyone else. Blessed Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ang atin pong maririnig na mensahe ay patungkol sa comfort, hindi lang ng nanay, kundi comfort ng ating Diyos. The question is, why do we need to be comforted? Bakit nga po ba kailangan natin ng comfort? Well, first, children need comfort in times of struggles in life. Marami po kasing struggles or difficulties sa buhay. From the beginning, nung ang tao po ay nag-disobey sa ating Diyos, si Adam and Eve, nagsimula po ang kahirapan, ang difficulties, ang struggles in life. Hindi na madali ang mabuhay. Kinurse ng Diyos ang ground, kaya by the sweat of the brow of every man, siya ay mabubuhay. Kaya dugot pawis ang puhunan ng tao para tayo po ay mabuhay. Marami pong difficulties, struggles in life. Some of us nag-struggle sa physical health. Hindi natin ginusto, pero yung iba sa atin pinanganak na mayroong kapansanan, mahina ang puso, mahina ang ating pangangatawan. Yung iba, we face struggles with our mental health. Ganon din po yung relational issues. Nag-struggle yung iba sa atin. And most people, they struggle when it comes to financial challenges. So, common po ang struggles in life. Mahirap po ang mabuhay sa mundo ngayon dahil sa pagkakasala ng tao at dahil sa ang ating mundo ay sira na. Dahil sa pagsuway ng tao. Even our Lord Jesus Christ, He experienced human struggles or human difficulties. Lalahanin niyo po na nireject si Lord ng sarili niyang bayan. Hindi siya kinalala sa Nazareth. Hindi siya tinanggap ng mga Hebrew people, ng mga Israelita. Maging sarili niyang mga kapatid nung una ay hindi siya sineryoso. At ang Panginoon po ay struggling pagdating sa kanyang tirahan. Palipat-lipat po siya ng tinutuluyan. Wala siyang sariling bahay, ni sariling unan at kumot, mga kapatid. Walang pagmamay-ari ang Panginoong Jesus. Nakikihiram lang po siya, pati ng bangka. Nung unang pangangaral niya, nang hiram siya. Ng donkey, nang hiram siya. At even, na-experience siyang traidorin ng sarili niyang mga disipulo, tagasunod. Siya ay ibinenta ng sarili niyang dinidisciple. Naranasan ni Lord ang mga struggles in life, yung struggle niya sa cross, yung paghihirap niya ay naranasan niya. Kaya nga po ang sabi ng writer ng Hebrews in chapter 4 verse 15 na si Jesus Christ, our high priest, ay makakapag-sympathize, makakapag-empathize sa lahat ng mga hardships and struggles natin dahil nadaanan niya lahat ng ito. Now, sa mga nanay, paano ba mag-comfort ang mga nanay kung ang mga anak ay nag-struggle in life? How does mothers comfort their children when their children faces struggles in life? I believe, yung una, yung presence lang ng nanay, yung presensya ng nanay, yung nandyan sa tabi ng anak ang nanay, ay nakukomfort na po ang mga anak. And so, ganun din po ang ating Panginoong Diyos. The question is, how does God comfort us when we are facing struggles in life? Well, number one, God comforts us with His presence. Dito tayo kino-comfort ng ating Panginoong Diyos, kagaya ng kung paano kino-comfort ng isang ina ang kanyang nag-i-struggle na anak. Sinasamahan niya ang kanyang anak, hindi niya iniiwanan ang kanyang anak pag nalaman niya nag-i-struggle. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. God comforts us with His presence. Kaya nga po sa ating passage na basa natin sa Isaiah 66 verse 13, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Ngayon po, ang mga Israelita na sinulatan nito, nakatanggap ng mensahe na ito, ang situation nila mga kapatid at that time, thousands of years ago, ay sila po ay sumuway sa Panginoong Diyos. Nagkanya-kanya sila ng lakad ng pamumuhay. Hindi sila sumunod sa Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan na hindi tunay na Diyos.
Namuhay silang makasalanan, and because of that, hinayaan sila ng Diyos na sila'y maggapi ng kalaban. Kaya nadagit po sila sa bansang Babylonia, today ang bansang Iraq. At doon sa Iraq po'y nahirapan sila sa kanilang pamumuhay. Pilit silang pinapa-adapt sa mga kultura at sa pananampalataya ng mga Babylonians. And so akala ng mga Israelita, ng Hebrew people na hindi na sila mahal ng Panginoong Diyos. Akala po nila na hindi na sila sinamahan ng Panginoong Diyos kasi nasa ibang bansa na sila. Akala nila inabandon na sila ng Panginoon. Pero hindi po yun totoo. Nagsalita ang Panginoong Diyos through Prophet Isaiah para iparating sa mga Israelita na hindi ko kayo iniwanan. Sinamahan ko kayo kahit sa ibang bansa. Kahit nasa Babylonia kayo, nandyan ako para sa inyo. So do not fear, sabi niya ganun, for I am with you. Isaiah 41 verse 10. So ang Panginoong Diyos po ay hindi sila iniwanan. Kaya nga po ang sabi sa chapter 49 ng Isaiah verse 15, can a mother forget the baby at her breast? May nanay bang makakalimutan ang kanyang supling? And have no compassion on the child she has born? May nanay bang matino na walang awa sa kanyang anak? Wala pong ganung nanay. Lahat ng nanay maawain sa kanyang anak. Lahat ng nanay ay kanyang kinakalinga. Hindi niya iniiwanan ang kanyang supling. And so sabi ng Panginoong Diyos, though she may forget, I will not forget you. Although may mga nanay dahil sa mga pagkakasala, nakakalimutan minsan ang mga bata. Pero ang ating Diyos, sabi ng Panginoon, I will not forget you. Ibig sabihin, hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayo. And so ang mga Israelita, na-comfort po sila knowing na kahit sila po ay nandun sa ibang bansa naghihirap, yun pala hindi ibig sabihin na hindi na nila kasama ang Diyos. Na-comfort sila upon hearing the message of God that God is with them. The presence of God, the very presence of Yahweh ay kasama nila. And so today mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo din po. Hindi man natin nakasama physically ang Panginoong Jesus ngayon. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Marami man tayong struggles in life. Kahit na naging faithful naman tayo sa Panginoon, pero yung iba sa atin, struggling sa kalusugan sa health, struggling sa mental health, struggling sa trabaho, sa relationship, sa pera. Maraming struggles in life, sa pag-usad, sa spiritual life. Pero hindi ibig sabihin na nag-i-struggle tayo ay pinabayaan na tayo ng Diyos. No. Ang Diyos natin ay parang nanay na laging nagko-comfort sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng hindi niya iniiwanan ang kanyang mga anak. Promise ni Lord in John chapter 14 verse 16 in King James Version, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, the Holy Spirit, that He may abide with you forever. So tayo po, mga kapatid, sa mga struggles natin, sa mga kahirapan, challenges in life, wag nating pakaisipin na nag-iisa lang tayong humaharap sa hamon ng buhay, sa struggles ng buhay. Hindi po tayo nag-iisa. Ang banal na Espiritu ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ay nananahan sa atin upang samahan tayong harapin ang lahat ng mga struggles in life. I remember in the Old Testament, sa book of Genesis, chapter 16, si Hagar, na isang Egyptian slave, siya po'y servant ni Sarah. Si Sarah po'y hindi nagkaanak. At dahil pinangakuan siya ng Diyos na siya magkaanak, at nawalan siya ng faith sa Diyos, kaya humakbang siya nang gumawa ng paraan para magkaanak sila ni Abraham. And so ang ginawa niya, si Hagar na kanyang servant, ay kanyang pinasipingan kay Abraham. Nabuntis po si Hagar. Kaya lang nung si Hagar ay nanganak na po si Ismael, anak po yon ni Abraham. Nainggit po si Sarah, kaya kanya pong pinressure si Abraham na palayasin si Hagar at si Ismael. And so walang nagawa si Abraham kundi paalisin. Si Hagar po napunta sa disyerto. Mag-isa lang siya at kasama ang kanyang anak. Akala ni Hagar na doon na sila mamamatay sapagkat ang pinabaon lang ni Abraham ay yung kaya lang dalhin na dangkin ng tubig at ng pagkain. Pero sa disyerto po sila nagtagal at hindi makakasustain yung tubig na dala nila, yung baon na dala nila. Alam ni Hagar na mamamatay silang mag-ina
doon sa disyerto kasi feeling niya, inabandon siya, nireject siya, mag-isa lamang siya. Pero ang Diyos na tunay na kanyang magulang ay nangusap sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. Kaya nga nasabi ni Hagar na, I encounter God who sees me. Ang Diyos ay nakikita ako. Ganito din mga kapatid, ang bawat isa sa atin na sa lahat ng lakbayin natin gaano man kahirap, huwag niyo pong pakaisipin na tayo'y nag-iisa, pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi po yan totoo. Tayo po ay sinasamahan ng Panginoong Diyos, nakikita niya tayo at hindi niya tayo pinapabayaan. I remember David, nung nasulat niya ang Psalm 23, marami pong pagsubok, struggles in life na dinaanan si David. Pero nasabi niya po in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You are with me. So sa lahat po ng ating sinusuong na kahirapan, huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ito ang comfort na binibigay niya sa bawat isa sa atin. Naalala ko yung Hebrew people, Shadrach, Meshach, and Abednego sa Babylonia. Sila po'y nilaglag doon sa burning furnace. Nagliliyab na horno ng apoy. Akala nila sila lang tatlo at mamamatay na sila. Pero nagulat si King Nebuchadnezzar nung pagsilip niya, tatlo lang yung nilaglag, bakit apat ang nakikita ko? Dahil sa struggle in life na yon, sinamahan sila ng Panginoong Diyos. So ang bawat isa sa atin makakaasa na i-comfort tayo ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang presensya. Yung presence lang ni Lord, knowing that God's presence is in us and within us, sapat na po ito dapat para ma-comfort ang bawat isa sa atin. Amen? Amen po. Kaya nga, tingnan nyo po, yung mga bata o di kaya yung mga asawang babae, di po ba kapag sila ay mag-CCR ba sa madilim na lugar, nagre-request sa mga husband, samahan mo ako, honey. Pagka andyan na yung presence ng kanyang husband, panatag na siya, gaano man kadilim yung lugar na ito. Ganon din po nawa ang ating maramdaman na ang ating Diyos ay lagi tayong sinasamahan. Nangako ang Panginoong Jesus in Matthew 28 verse 20 that I am with you always. I am with you always, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Remember, brothers and sisters, life is full of struggles. Bilang Kristiyano, hindi tayo pinangakuan na wala ng kahirapan tayong pagdaraanan. Ang katunayan po niyan, the more na mamuhay tayong godly, the more maraming persecutions, the more maraming kahirapan, the more na maraming gagawing panghadlang, panggugulo, paninira ang dyablo sa ating buhay. Hindi nag-promise si Lord na habang nabubuhay tayo dito, wala ng struggles in life. Marami tayong kakaharapin na struggles, but don't you worry. God is comforting us that in the midst of our struggles, God is present. God is present in every struggle we face. Kasama natin ang Panginoong Diyos sa kinakaharap nating mga struggle. Sa ano pang kaparaanan na kailangan natin ng comfort? Pangalawa po, children need comfort in times of setbacks in life. Magkaiba ang struggles sa setbacks. Setbacks ay ito yung mga temporary na yung mga failures, yung nagpapadelay sa mga plano mo. Halimbawa, hindi ka pumasa, hindi ka nakagraduate kasi meron kang bagsak. Yan ay halimbawa ng setback in life. Hindi ka nakapasok sa trabaho kasi kulang ka ng qualification. Bumagsak ang negosyo mo at nasira ang relationship mo. Marami pong setbacks in life. Sa mga setbacks na ito, sa mga failures na ito, kino-comfort tayo ng Diyos with His providence. God comforts us with His providence. Providence means yung guidance ni Lord, pagkikare niya sa atin, pagpuprotect niya sa atin, pagpuprovide niya sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Look at Genesis chapter 50 verse 20. Dito po si Joseph, at this time governor na siya ng Egypt. Pero bago siya naging right hand ni Pharaoh, bago siya naging pangalawa sa pinakamakapangyarihan ng bansa ng Ehipto na pinakamayamang bansa at that time, si Joseph po ay maraming setbacks na pinagdadaanan. Naiinis ang mga kapatid niya sa kanya, nilaglag po siya sa balon, bugbog sarado siya, binenta siya sa mga Midianites. Pagdating doon sa Ehipto,
nakulong po siya doon. Although nag-prosper siya sandali, pero sa bahay ni Potiphar, pinagbintangan siya na kesyo daw nag-attempt siyang gahasain si Mrs. Potiphar na hindi naman totoo. Kinulong na naman siya uli. But ultimately, sa lahat ng mga pinagdaanan na setbacks ni Joseph, yung providence ni God, yung guidance ni Lord, yung protection, yung pagtulong ni Lord ay laging naroon sa buhay ni Joseph. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Genesis that God's hand was with Joseph. Kaya pagdating ng last chapter ng Genesis, nung si Joseph po yung sumagana na lahat at siya ang naging instrumento to bless his own family and other countries because of famine, dahil sa wisdom na binigay ni Lord sa kanya, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid nung namatay na ang kanilang tatay si Jacob, natatakot yung mga kapatid niya, baka gantihan sila ni Joseph. Sabi niya, hindi ako gaganti. Ano ako, Diyos para gumanti sa inyo? Hindi ako gaganti. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good. For good. Ibig sabihin po, yung providence ni Lord, nandoon kay Joseph, sinamahan siya ng Panginoong Diyos. Hindi siya pinabayaan sa lahat ng mga failures niya. Naalala ko rin po ang nanay, sa book of Ruth, meron doong nanay na ang pangalan ay Naomi. Nakaranas po siya ng maraming setbacks in life. Una, nagkaroon po ng great famine sa Jerusalem, sa Bethlehem. Ang Bethlehem is house of bread, ang ibig sabihin, pero nawala ng bread. So sila po ay lumikas ng ibang bansa sa bansang Moab. At doon po namatay ang kanyang husband. Namatay ang husband ni Naomi. So one setback po yun. Pero hindi po doon natapos. Meron siyang dalawang anak na lalaki, si Mahlon and si Kilion, nakapag-asawa ng mga Moabites woman. Namatay din po yung dalawa niyang anak na lalaki na wala siyang apo. Walang natira sa kanya lahat. Umalis siya sa Bethlehem ng punong-puno, pero bumalik siya sa Bethlehem ng walang-wala. Ang kanya lang kasama sa Bethlehem ay si Ruth, yung Moabite woman na nag-promise na hindi niya iiwanan si Naomi. Pagbalik po nila sa Bethlehem, by God's providence, sila po ay nag-prosper dahil nakilala ni Ruth si Boaz na naging redeemer or salvation ni Ruth at ng kanyang pamilya. At si Boaz lang naman ang naging tatay ni Obed, tatay ni Jesse, tatay ni David. And so, makita natin yung providence ni Lord na sa gitna ng mga setbacks, kahirapan, naubusan si Naomi, pero ang Panginoong Diyos sinamahan siya, pinagkaloob ang kanyang pangangailangan. Ni-restore ng Panginoong Diyos ang mga pangangailangan ni Naomi. Ganito po mag-comfort ang ating Panginoong Diyos. Pag tayo po kagaya ni Job ay nawalan, nasiraan, tayo po ay parang empty. Don't you worry kasi meron tayong Diyos na parang nanay natin. As a mother comforts her child, sabi ni Lord, so will I comfort you. So kung meron tayong pangangailangan, ang ating Diyos ang kikilos para sa ikabubuti natin. Ipoprovide niya ang pangangailangan natin. Gagawin niya yung pangyayaring masama sa ating, gagawin niya itong mabuti ang kalalabasan. Remember Romans chapter 8 verse 28? And we know that in all things, God work for the good of those who love Him. Kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. So kinocomfort tayo ng Diyos, pag may setbacks in life, siya ang nagpo-provide ng need natin. Siya ang nagpo-protect sa atin. Siya ang naggagabay sa atin. Remember that. Na kung meron kang mga failures, maaring isa ka sa mga estudyante na hindi nakagraduate. Maaring isa ka sa mga employees na hanggang ngayon hindi nakahanap ng trabaho dahil lagi kang bagsak sa mga requirements ng company or tinanggal ka siguro, hindi ka na-promote or maaring yung inaasahan mong baby ay nalaglag o yung health mo biglang bumagsak. Maraming setbacks in life, but remember, ang Diyos po'y hindi pa tapos sa pagkilos sa atin. Kumikilos siya para yung masamang nangyayari sa atin, gagawin niyang ikabubuti ng bawat isa sa atin. You intended to harm me, sabi ni Joseph, but God intended it for good. Dito tayo kinocomfort nito. Thirdly, and lastly, why do we need comfort? Hindi lang natin need ng comfort because of struggles in life, because of setbacks in life or failures in life, but also children need comfort in times of shame in life. Meron pa bang sitwasyon na need natin ng comfort? Maliban doon sa nasa kalagayan tayong nakakahiya ang ating kalagayan. Mga anak, tayong lahat po'y mga anak.
Sa oras na napapahiya tayo, ang unang nariyan sa ating tabi para tayo'y unawain, patawarin, at i-comfort ay ang ating mga nanay. Because of sin, tayo pong lahat ay may mga nakakahiyang nagawa at mga pangyayari sa ating buhay. Inimpisahan ito ni Adam and Eve because of their disobedience. Nakita nila yung kanilang kahubaran. And when they realized that they were naked, they felt shame. Nahiya po sila sa kanilang kahubaran dahil po ito sa pagsuway, dahil ito sa pag-disobey sa ating Panginoong Diyos. Si Peter, after niyang dininay na hindi niya kilala si Jesus Christ 3 times at narinig niya yung pagtilaok ng rooster, ay narealize niya yung kanyang kasalanang ginawa. Sobrang nahiya si Peter sa kanyang ginawa sa Panginoon, humagulhol siya sa pag-iyak. Si David po, nung kinumpose niya ang Psalm 51, sobrang kahihiyan ang naramdaman ni David dahil sa kanyang adultery kay Bathsheba at sa kanyang pag-mastermind sa pagpatay kay Uriah. Pero sa kabila ng mga nakakahiyang nagawa ng mga tao na ito, hanggang sa panahon natin, sa kabila, mga kapatid, na marami tayong nagawang nakakahiyang bagay na hindi nga natin kayang bigkasin dahil nakakahiya, mga skandalosong bagay na naisip, nasabi at nagawa natin. Sa kabila ng shame in life na naranasan natin, andyan ang Diyos para i-comfort tayo. And how does God comfort us? Whenever we face shame in life, well, God comfort us with His peace, ng kaniyang peace, with His presence, with His providence, and with His peace. Look at our passage again in Isaiah 66 verse 13. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Ang comfort daw po nila ay makukuha nila sa Jerusalem. Now, in the Hebrew word, Jerusalem, ang pronunciation niya ay Yerushalayim. Yerushalayim. Ang ibig sabihin po ng Jerusalem, galing siya sa two words, Yero, which means founded or city, at yung Shalem or Shalom, which means peace. Jerusalem means city of peace or a peaceful place. So, ang ating comfort ay makukuha sa peace from God. At sino ang peace from God? Ang peace of God ay hindi lugar ng Jerusalem, but a person. The peace of God is our Lord Jesus Christ. He is the Prince of Peace. Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Si Jesus Christ ang peace natin, mga kapatid. And so, ibig sabihin, ang comfort na binibigay ng Diyos sa atin sa tuwing tayo'y nakagawa ng nakakahiyang bagay. Nagkulang tayo, nagmalabis tayo, naging marumi, mahalay, naging immoral tayo. Anumang karumihan, anumang skandalong nagawa ng mga anak ng Diyos, ang comfort na kanyang binibigay sa atin ay kanyang nag-iisang anak, si Jesus Christ, our peace, to forgive us of all our sins. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus in John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In me, kay Jesus Christ lamang po natin masusumpungan ang peace. Paano ba tayo nagkakaroon ng peace sa gitna ng may mga nakakahiyang pangyayari sa ating buhay? Through the blood of Jesus Christ shed on the cross, dito tayo nagkakaroon ng peace through Jesus Christ. Look at Colossians chapter 1, verse 19 to 20. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, in Jesus Christ, and through Him, through Jesus Christ, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through the blood of Jesus Christ. So yung peace natin ay sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Remember that, mga kapatid, na pag may nakakahiya tayong nagawa, parang nanay, na yung anak maaring naaktuhan, na nagkasala, maaring nagsinungaling, maaring nagnakaw, maaring nakakahiya ang kanyang ugali or kanyang ginawa, pero ang nanay nandyan para kanyang i-comfort ang anak sa pagpapadama na anak, naintindihan kita.
Pinatawad kita, anak kita, anumang mangyari, anak, gaano man karaming magawa ng iyong pagkakasala, ay patuloy kitang papatawarin at tatanggapin sapagkat anak kita. Narinig ko po ito sa isang ina. Few weeks ago, mayroon pong nag-imbita para mag-house blessing. At during the house blessing, na-share ng nanay yung kanyang anak na lalaki na dati sana'y mas maganda ang bahay nila, milyon ang halaga, kaya lang ay parang ang dating po, naloko siya ng kanyang anak na lalaki. Binenta ito ng anak nang walang alam-alam yung nanay. So yung nanay ang nawalan ng bahay. Pero ang ending, ang sabi ng nanay na ginawa ng masama sa kanyang anak, sabi ng nanay, anak ko pa rin yun. Tanggap ko pa rin siya. Mamahalin ko pa rin siya. Pinaglalaban niya pa rin ang kanyang anak. Naggaano man, kasakit ang ginawa ng anak sa kanyang ina. Ang sabi ng isang inay, anak ko pa rin yun. Mahal ko pa rin ang anak ko. Tanggap ko pa rin siya. Remember that? As a mother comforts her child, so will I comfort you, sabi ng Panginoong Diyos. Gaano man kalaki at kalalim ang kahihiyan na nagawa natin sa ating Panginoong Diyos, alalahanin niyo po na through Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, sasabihin ng Panginoon, anak pa rin kita, tatanggapin kita, patatawarin at mamahalin sapagkat tayo'y tinuring niyang mga anak. This is how God comforts us. Whenever we are in the shame of life, He will comfort us with His peace. Panghuli na lang po naalala ko, I've read a story patungkol sa isang binatang lalaki na kinakahiya niya yung kanyang nanay. Kasi yung kanyang nanay po, yung kamay ay ang sagwa ang pangit tingnan dahil punong-puno ng peklat, disfigured yung kamay, yung mga kamay, parang nasunugan. So, isang beses, according to this art, namili sila sa shopping center. At lagi niyang sinasabihan ng kanyang nanay na, ma, para hindi nakakahiya, lagi kang magsuot ng gloves at yung damit mo dapat laging mahaba, ang manggas, para maitago yung kanyang mga kamay kasi nakakatakot yung kamay niya. But one day po, nag-shopping sila, nalaglag yung kanyang gloves. At nakita noong staff ng grocery, yung kanyang kamay na nakakatakot. So natakot yung staff. At nakita ito ng anak. Kaya sobrang nahiya yung anak. Nagmamakto, lumabas sa shopping center ang anak. Inis na inis sa kanyang nanay. Sabi ko sa iyo, may nakakahiya. Ayaw mo ingatan yung iyong kamay. Nakita tuloy, nakakahiya. Ano ba, inanay kita, nahihiya ako. Nagganyan ang kamay mo. At dumating po ang punto na sinabi nung nanay ang dahilan kung bakit nagkaganon yung kanyang kamay. Sabi niya, anak, kaya nagkaganito ang kamay ko. Kasi yung bahay natin, nung baby ka pa lang, nasunog, anak. Nasunog. At ikaw ay nasa kwarto. Nagliliyab sa apoy yung kwarto mo. Ako ay nasa may pintuan palabas. Pwede ko nang iligtas ang aking sarili. Lumabas ako nang ligtas. Pero naisip kita, nagliliyab sa apoy yung kwarto mo. Kaya naisip ko na, di baling mamatay ako. Pero mamatay akong kasama ang anak ko. Kaya binuksan ko yung kwarto mo kahit nagliliyab ang apoy. Dinampot kita ng aking kamay, prinoteksyonan kita ng aking kamay para kahit yung mga kamay ko ang masunog, huwag ka lang masugatan. At doon kalabas na ako, anak. Tuwang-tuwa ako, ang sakit ng kamay ko. Pero nung nakita kitang buhay, hindi maipagpapalit yung kagalakan ko sa sakit ng kamay ko. Kaya itong nangyari sa aking kamay. And because of that, sabi ng anak, ma, patawarin niyo ako sa aking inasal. Napakaganda ng inyong mga kamay. Niyakap niya ang kanyang nanay. Nagpapasalamat po siya sa protection ng kanyang nanay. Alam niyo mga kapatid, ganyan din po ang kamay ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating mga pagkakasala, nasugatan ang kanyang kamay. Dumanak ang dugo sa kanyang kamay. May marka ng sugat ang kamay niya. Pero yung kamay na yun ang nagdusa para ang bawat sa atin ay iligtas sa lahat ng ating mga kahihiyan at kasalanan. This is what it means as a mother
comforts her child, so will I comfort you. Let us pray. Father God, salamat po